edad ko po nung maganap ang karanasan kong ito ay 13 anyos. Simple lang po ang buhay namin noon sa probinsya. Mayroon kaming maliit na lupang sinasaka at napagtatamnan. Tapos, mayroon din po kaming maliit na bangka na pangdalawahan lang. Sa amin po kasi, sa kabilang bahagi ng highway ay baybay na. Kaya bukod sa pagsasaka, ay nangingisda rin kami. Noon pa man ay may mga naririnig na ako tungkol sa iba't ibang kababalagan doon sa amin. Lalo na sa mga umpukan at kwentuhan. Pero hindi ko po talaga iyon naranasan ng personal. Isa sa sikat na kwento doon sa amin ay ang tungkol sa isang babae na kanyang kinatay ang sariling anak at kinain. Dayo lamang doon sa lugar namin ang nasabing babae. Napadpad ito doon nang makapangasawa ng taga roon. Meron din akong narinig na kwento tungkol sa magkapatid na nangahoy. Dinakit ang nakababata niyang kapatid ng isang aswang na may malapad umanong pakpak na katulad ng sa paniki. Pag naririnig ko yung mga kwentong ganito, ay kinikilabutan talaga ako. Pero makaraan ang ilang sandali, ay wala na rin sa akin iyon. Ngunit nasabi ko sa aking sarili noon, na kung totoo man ang lahat ng mga kwentong naririnig ko, ay ayaw ko talaga iyong maranasan. Pero nakakatakot man kapag napakinggan ng mga ito, ay may isang bagay pa akong mas kinakatakutan. At ito ay yung tatay ko. May pagkakataon nga noon na naisip kong hindi ako nito mahal dahil sa paraan ng pagtrato nito sa akin. Konting mali lang ay nakampas na kaagad. Kung minsan naman ay dagok ang inaabot ko. Isang hapon tulad ng madalas namin ginagawa, ay isinama ako ng tatay ko sa kanyang pangingisda. Naisipan kasi nito na kami ay magpalaot. Bitbit ang aming mga dadalhin ay nagpaalam na ako kay nanay at sa aking kapatid. Bago kami tuluyang dumiretso sa baybay kung saan araw ng aming bangka, ay dumaan pa muna kami sa tindahan nila Aling Dolor. At tulad ng nakagawian, ay bumili ito ng sigarilyo at 2 bilog. Yun ang kilalang tawag sa amin ng maliit na bote ng gin. Nang naisampa na naming lahat ang aming mga dala sa bangka, ay pinagtulungan na namin itong binuhat at nang makasakay ay bumalaot na kami. Mahirap ang paraan ng aming pangingisda pagkat disagwan lang ang aming bangka. Kaya naman, kahit 13 anyos pa lang ako, ay hulmato na ang aking katawan. At mas matanda akong tingnan kaysa sa edad ko. Dahil sa bata pa lang, ay sanay na sa mga mabibigat na trabaho. Hindi madaling gawain ang pagsasagwan. Nakakamala ito. At mananakit ang katawan mo kapag hindi ka sanay. Sa pagpapalaot pa lang ay naabot na kami ng ilang oras. Medyo nakakahinga lang ako ng maluwag kapag narinig ko na ang boses ni tatay. At sinabi ang mga katagang, dito tayo pumesto ngayon. Mukhang marami dito. At di nga nagtagal ay narinig ko yung mga katagang iyon. Nang makapili na si tatay ng magandang mapopwestuhan, ilang sandali lang ay nagsimula na itong mamunit. Pero nung nakakahuli na kami ng 5 pirasong isda, ay bigla na lang umambon. Nakalaunan ay mas lumakas pa iyon. At nakita namin na biglang sumama ang panahon. Kaya narinig ko pa noon si tatay na naitanong kung may bagyo ba raw noon
sapagkat wala naman daw siyang nabalitaan. At sinabayan pa yon ng malakas na hangin na lumaki bigla ang mga alon sa dagat. Naging maligalig ito, habang ang ulan naman ay mas lumakas pa at gumuhit ang matatalim na kidlat sa aming unahan na sinusundan ng pagtagundong ng malalakas na pagkulog. Nakaranas na rin naman ako ng ganon, pero nung oras na iyon ay nakaramdam ako ng kaba sa aking dibdib. Para kasing iba iyon. Basang-basa kami kapwa ni tatay dahil sa dami ng ulan na ibinuhos. Nakakatakot ang lakas ng hangin. Napakiramdam ko ay pupunuin ng tubig ang aming maliit na bangka, na kung hindi man ito maitaob ay siguradong palulubugin. Sinigawan ako ni tatay at sinabing magsagwan na. Pinagalitan pa ako nito nang makita akong natulala. Itinuro niya ang direksyon kung saan kami pupunta. Naisip ni tatay na magtago na muna kami sa mga isla, pagkat kung babalik pa ay mas malayo, na halos doble ng layo nung isla na kanyang itinuro. Nagmadali kaming pareho ni tatay, pagkat anumang sandali ay siguradong magdidilim na ng tuluyan at baka mas lalo kaming mahirapan. Nang malapit na kami sa isla ay may nakita kaming liwanag, kaya iyon ang aming sinundan. Nang sapitin namin ang pampang, paglingon ko ay halos wala na akong makita sa karagatan, maliban sa pagkislap ng matalim na kidlat. Napakadilim. Matapos namin pagtulungang buhatin yung aming bangka at itali sa isang puno ng nyog na naroon, ay lumapit na kami ni tatay sa bahay na pinagmumulan ng liwanag. Maliit lang iyon na kubo, na habang lumalapit kami ay nagpapalingalinga pa ako. Naisip kong malaki din yung isla na iyon. Narinig kong tumawag si tatay at nagmagandang gabi, pero wala kaming narinig na sumagot. Kaya muli niyang inulit yung pagtawag at napansin naming dandang nagbukas yung bintana at sumilip mula roon ang isang babae na napamulagat yung aking mga mata sa nakita dahil sa ang ganda nito. Mahaba ang kanyang buhok, na bagaman hindi gaanong makitang malinaw dahil sa nagmumula lamang ang kaunting liwanag mula doon sa loob ng bahay, ay mapapansin mo ang ganda ng kutis nito. Halos wala akong makitang maipintas sa babae. Nasa tansya ko ay matanda ito sa akin, na halos doble ng aking edad. At nang magsalita ito, na tinanong kami ni tatay kung ano ang aming kailangan, ay napakasarap noon sa aking pandinig. Napakalamyos ang kanyang tinig, na para iyong may mahikang taglay na nakakadagdag lalo sa kanyang ganda, na dahilan para lalo kang maakit at mahalina. Naputol lamang ang aking mga masasayang iniisip nang marinig ko ang pangit na boses ni tatay nang sumagot ito sa tanong ng babae, at sinabi niyang kung maaari pa raw kaming makisilong na sandali dahil sa inabutan kami ng sama ng panahon sa laot. Hindi umimik ang babae, sa halip tiningnan kami nitong sandali ni tatay, at pagkatapos ay tumalikod na.
Maya-maya ay bumukas na ang pintuan. Nayari sa pawid at kawayan. Lumapit kami sa may pinto at nakita naming naroon ang babae na siyang nagbukas noon. Pinapasok niya kami. Pagpasok namin ay mesa kaagad ang bumungad. Iyon na pala ang kainan. Nagpasalamat kami ni tatay pero nanatili lang kami nakatayo sa isang bahagi ng bahay. Sumenyos ito at sinabihan kami maupo. Sa tapat namin ay may maiksing hagdan na may 2 baitang. Naisip kong marahil ay iyon naman ang kanyang kwarto. Nakaangat sa lupa ang bahagi na iyon ng bahay. Mabilis na gumala ang aking paningin sa loob. Wala akong nakitang ibang naroon maliban sa babae. Sa mahinang tinig ay sinabihan ako ni tatay na aking ibigay sa babae yung 5 pirasong isda na aming nahuli. Pag-abot ko sa babae noon ay tiningnan ako nitong sandali na para bang tinatanong kung para saan iyon. Kaya sinabi kong bigay namin iyon dahil sa kabutihan niya. Tinanggap naman ng babae yung isda at pumunta ito sa dulong bahagi ng bahay kung saan naroon yung kusina. Sa labas ay naririnig ko pa ring malakas na bumubuhos yung ulan. At walang palatandaan na anumang sandali ay titila iyon. Narinig naming nagsalita yung babae at sinabing kanya na lamang lulutuing lahat yung mga isda. At doon na umano kami kumain. Di ko alam pero nakaramdam ako ng tuwa nung aking marinig yon. Na para kasing ang sarap nitong makasama at titigan. Ang ganda kasi ng manipis nitong mga labi na namumula-mula pa. At ang ganda rin ng mahabang buhok nito na lampas bewang na bumagay sa bilugan nitong mukha. At kapansin-pansin din ang ganda ng hubog ng pangangatawan nito na ang sarap marinig yung kanyang boses. Makalipas ang ilan pang sandali ay nakita kong muli ang babae at may hawak na itong lalagyan na umusok. Naisip kong marahil ay iyon na yung niluto niyang ulam. Nagsandok na rin ito ng kanin at inilagay sa gitna. Inilabas ko naman yung baon namin. May dala rin kaming kanin at tuyo na pinarisan ng kamatis. Naupo na ito sa aming harapan at nagsimula na itong maglagay ng pagkain sa kanyang pinggan at kumain na ito. Kaya isinali na rin namin yung dala naming baon sa pinggan na nasa aming tapat at nagsimula na rin kaming kumain. Hindi ko maiwasang hindi mapatitig sa kanya. Napakaganda niya. Kahit si tatay ay napapansin kong panay ang tingin niya sa babae. Ngunit bigla akong napayuko nang makaramdam ng hiya. Nang kanyang salubungin ang tingin ang pagtitig ko sa kanya. At napansin kong iniusok nito yung mangkok na naglalaman ng sinabawan niyang isda na kanya akong pinapakuha dahil sa yung aming baon lang ang kinakain namin ni tatay. Nang wala pa rin sa aming kumikilos para kumuha ay minsan pa niyang iniusok ang mangkok. At nang mapatingin ako sa kanya ay nakita kong nanlilisik ang kanyang mga mata. Kaya sa hiya at takot na baka isipin niya ay ayaw namin sa kanyang niluto, ay napilitan na akong sumandok doon.
Pero napansin ko na walang kalasa-lasa yung sabaw. Pero hindi ko na lang ipinalata pagkat naisip ko na baka magalit ito at mainsulto. Pero si tatay ay hindi talaga sumandok doon, na kanyang sinabi na ayos na sa kanya ang tuyo at kamatis. Pagkatapos naming kumain ay tumayo ako upang ilagay sana yung aming pinagkainan dun sa kanyang lababo. Pero pinigilan ako nito at hayaan ko na lang daw sa ibabaw ng mesa. Kaya naupo akong muli sa tabi ni tatay. Di nagtagal ay natapos na rin ito at nagligpit. Nang makatapos ang babae sa kanyang mga ligpitin, ay nagpaalam na ito sa amin ni tatay pagkat magpapahinga na umano siya, at umakyat na ito sa kanyang silid. Inilabas ni tatay yung isang bilog. Binuksan niya iyon at sinimulang inumin. Sa pangalawang tagay ni tatay ay parang may narinig akong tila humihingal na may kasamang garalgal na pagungol, na tila ba nahihirapan iyon at dumadaing. Pinakinggan ko pang mabuti iyon, pero malalakas na tunog ng hangin at pagpatak ng ulan na ang aking narinig. Kaya ipinagwalang bahala ko iyon sa pag-aakalang na mali lamang ako ng aking pagkarinig. Di ko na namalayang nakaitip na pala ako sa may mesa. Nagising na lang ako nang makarinig ng tunog mula sa silid ng babae, na naisip kong marahil ay dala lang iyon ng malakas na hangin, kung kaya nagawang maiangat yung bintana sa kanyang silid at inihampas sa dingding. Sinulyapan ko yung silid ng babae. Madilim doon, kaya naisip kong marahil ay mahimbing na itong natutulog. Nang mapasulyap ako kay tatay ay napansin kong paubos na ang iniinom nitong gin at namumula na ang kanyang mukha. Marami na rin itong nahitit na sigarilyo, pagkat nakita kong marami na ang nabawas sa kahanoon na nasa tabi ng sipo niya na lighter na bigay ng pinsan niyang nagtatrabaho sa abroad nang minsang magbakasyon. Kaya ipinikit ko na lang muli ang aking mga mata upang matulog, nang biglang napaigtad ako sa aking kinaupuan dahil sa nagulat ako sa malakas na pagkulog. Pero maliban doon ay may narinig pa kami. Nakarinig kami kapwa ni tatay ng malakas na pagpagaspas na umiikot iyon sa palibot ng bahay. At iyon ay sinasabayan ng nakakakilabot na huni ng tila isang hayop na umaatungal. Pag-atungal na para bang mayroon iyong matinding pagnanasa sa isang bagay na gustong-gusto niyang makuha. Nung sandaling iyon ay malinaw na naming naririnig iyon dahil sa humupa na yung unos sa labas at biglang hinampas ng malakas na hangin ang nakasarang bintana sa tabi ni tatay, at nakita kong umangat ito. Kasunod noon ay bigla na lamang namatay yung ilaw sa lampara na nasa harapan namin. Mabilis na kinapa ni tatay yung kanyang lighter at sinindihan niyon. Nang muling magbalik ang liwanag ay nagimbal kaming pareho sa aming nakita na napamura pa si tatay at naibulalas ang katagang aswang dahil sa sobrang pagkagulat. Isa iyong nilalang na may nakakatakot na mukha at nanlilisik ang kanyang mga mata, na animoy may namumuong dugo sa pagkapula, at meron din itong matutulis na mga ngipin na nakakapit sa pasamano ng bintana.
Mabilis na dinampot ni tatay yung lampara at kanyang lighter. Tumayo kami pareho at nagpunta kami sa kabilang panig ng bahay. Nang dahan-dahan itong kumilos at nailusot na ang kalahati ng kanyang katawan, ay tumakbo kaming pareho sa may lutuan at dumampot ng panggatong na may baga. Ngunit nagpatuloy yung aswang. Dahan-dahan itong lumalapit sa amin na tila ba maingat sa bawat niyang galaw. Binuksan ni tatay yung lampara at kanyang binuhusan ng petrolyo yung hawak namin panggatong, at mabilis niya iyong sinindihan gamit ang kanyang lighter. Agad na naglagablab iyon at siyang ginamit namin para iwas-iwas sa harapan ng aswang. Nung umangit ito at halatang nagalit, dahan-dahang idinikit ni tatay yung hawak niyang gatong na naglilihap sa dingding ng bahay. Nakita naming lalong nagalit yung aswang at umiling-iling ito. Doon ay medyo kinutuban na kami pareho kung sino yung aswang. Pumihit kami ni tatay na patuloy kaming sinusundan ng aswang sa bawat naming paggalaw. Pero iniiwasan niya yung apoy. Hanggang sa magkapalit na kami ng posisyon. Kaya dahan-dahan na naming tinungo yung pintuan. Binuksan iyon at nagmadali na kaming lumabas. Nakita pa namin yung aswang na naroon sa may pintuan at nakamasid sa amin habang binubuhat na namin yung bangka papunta sa dagat. Nang nakasakay na kami sa bangka, ay lumapit pa ito sa may dalampasigan. Matalim itong nakatitig sa amin na numbalik na ito sa dati niyang anyo. Nakita naming muli yung magandang babae. Ngunit habang papalayo na kami, ay nag-iba ang anyo nito. Naging isang matandang babae na puti ng lahat ang kanyang buhok. Kulubot ang kanyang mga balat at kubana. Dati po ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kwentong kababalagan. Tuwing may naririnig na ako noon mula sa aking mga kaibigan o kaya naman ay kamag-anak, ay akin na lamang ipinagkikipit balikan iyon, na laging iniisip ko na ang kanilang mga sinasabi ay pawang kwento lang at gawa ng kanilang malilikot na imahinasyon. Dito na po kasi ako ipinanganak at lumaki sa Maynila. Pero nung minsang maranasan ko yung nakakatakot na pangyayaring iyon sa buhay ko, ay naniwala na ako. Nangyari po ito nung umuwi kami sa probinsya nila tatay. Namatay po kasi yung lola ko. Kaya umuwi kaming tatlo ng aking mga magulang. Nag-iisang anak lang po ako. Malayo po ang probinsya nila tatay. Natatandaan kong sumakay kami noon ng barko sa Pier 14 sa Maynila. At nang sumunod na araw na kami dumating, may mga sumundo sa amin noon na mga kaanak ni tatay pagbaba namin ng jeep. Unang pagkakataon niyon na nakaranas akong sumakay ng jeep na nasa bubong ako nakaupo. Ang daming pasahero at kargang gamit. At kahit sa loob ng sasakyan ay punong-puno, na mayroon pang mahabang upuan na inilalagay sa gitna. Natuwa naman ako sa mga sumundo sa amin dahil sila yung nagdala ng aming mga gamit. Ang dami naming mga dala noon. Ilang lata ng biskwit yon at kung ano-ano pa. Pinaporder pa nga namin iyon pagbaba namin sa barko dahil sa dami ng mga iyon.
Nakilala ko yung kanyang mga kapatid at yung kanilang mga anak. Ang layo din nung nilakad namin papunta sa bahay ng mga magulang ni tatay. Pero di ko naman masyadong naramdaman yung pagod. Dahil sa marami kami naglalakad at nagkukwentuhan. Hindi Tagalog ang salita sa kanila, pero madali namang maunawaan ang kanilang lingwahe at marurunong silang magtagalog. Pagkausap nga nila kami ni nanay, ay nagtatagalog naman sila. Nang dumating kami sa bahay nila lola, ay sinalubong kaagad si tatay ni lolo at iba pa niyang mga kamag-anak at nag-iyakan na. Gutom na ako noon dahil sa tanghali na napakainit ng mga oras na iyon. Tirik na tirik ang araw na wala kang ibang maririnig kundi ang malalakas nilang mga iyakan at nakakakilabot iyon. Nung nagpapahinga na kami pagkatapos naming makapananghalian, ay nakaupo ako sa isang sulok at matamang nakikinig sa kanilang mga pag-uusap. Ikinukwento nila sa tatay ko kung paanong namatay si lola, na nagtaka ako sa paraan ng kanilang mga pagkukwento, na para bang sinasabi nila na hindi pa dapat umano namatay si lola, kahit pa nga nakita kong matanda na talaga ito. Yun kasi ang unang sumagi sa isipan ko. Namatay ito sa sakit at bunga ng kanyang katandaan. Pero ayon sa kanilang pagkukwento, ay may pumatay kay lola. At kaya pala nasabi nila na hindi ito basta-basta mamamatay sa katandaan o di kaya ay sa sakit, dahil sa may iniingatan itong isang maliit na libro na kanilang pinaniniwalaang pinagmumulan ng kanyang lakas at karagdagang buhay. Kinagabihan ay nagtaka ako kung bakit tila hindi naragdagan ang mga taong nakikipaglamay. Halos mga kaanak lang ang naroon. Kaya hindi na iwasang magtanong ni nanay. Sabi ni tatay, ay umiiwas daw ang mga tao. Natatakot kasi sila na baka madamay. Nalalo naman kami nagtaka ni nanay sa kanyang mga sinabi. Nang lumalim na ang gabi, habang naglalaro kami ng mga pinsang ko, ay bigla na lamang nagkagulo. Narinig namin ang malalakas na pagsigaw, na sa aking pagkakaintindi ay parang may nakita sila na gusto nila iyong habulin. Naramdaman ko may humawak sa aking balikat, at nang makapalingon ako ay nakita ko si tatay. Sinabi niya sa akin na huwag daw kaming lalabas ng silid kahit anong mangyari. Nakita kong may hawak itong itak, pero hindi pa iyon nakalabas sa lalagyan nito. At lumabas na sila ng bahay kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki at ilan pang mga kaanak. At narinig naming nagtakbuhan na sila. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay narinig na naming muli ang kanilang mga tinig. Pagpasok nila, ay hinarap kaagad sila ni lolo. Di ko naintindihan ang kanilang mga sinabi, pero parang tinatanong sila nito kung kanila bang naabutan yung hinabol nila. Nakita kong umiling si tatay at sinabi nito sa Tagalog na ang bilis daw noon. Wala akong anumang ideya sa kung ano ang kanilang pinag-uusapan at kung sino yung tinutukoy ng tatay ko na napakabilis. Nang sumunod na araw ay napansin kong nasa isang silid ang aking mga magulang at nag-uusap sila. Lumapit pa ako ng kaunti sa may pinto na bahagyang nakabukas
at nakinig ako sa kanilang pinag-uusapan. Dahil doon ay nalaman ko na yung kanila palang hinabol noong nagdaang gabi ay isang aswang. Na kahit ang nanay ko nang una niyang marinig yon ay hindi makapaniwala at kanya pang naitanong sa aking tatay kung umiiral pa ba raw ang aswang noong mga panahong iyon. Na sinabi naman ng tatay kong oo at nais daw nitong makuha yung maliit na aklat na nasa pag-iingat ng lola ko nung nabubuhay pa ito. Ganong mga oras na iyon naman ay nakay lolo na. Nakita daw yun ni lolo na iniluwa ni lola bago tuluyan itong malagutan ng hininga. Kinagabihan noon ay napansin kong nakaabang sila tatay kasama ng iba pang mga kalalakihang naroon. Pero naging mapayapa naman ang buong magdamag. Nang ikatlong gabi na namin doon, habang natutulog ay bigla na lang akong nagising nang may maramdaman akong nakatapak sa aking paa. Pagmulat ko ay nakita ko ang aking pinsan na maimbing na natutulog sa aking tabi. Pagbaling ko ay may naaninagan akong parang mayroong nasa isang sulok na nasa tabi ng haligi. Medyo madilim kasi noon sa silid na pinagtulugan ko dahil yung kaunting liwanag na tumatagos doon ay galing lamang sa nakasinding mga ilaw doon malapit sa taol ni lola na ginamitan lang ng baterya ng sasakyan. Wala pa kasing kuryente noon sa kanila. Ang unang pumasok sa isip ko ay isa lang siya sa mga pinsang ko na naisip kong baka naihi at doon na lamang umihi sa may haligi na nakaluhod. Pero nang unti-unti nang masanay sa dilim yung aking mga mata ay nakita kong nakaharap ito sa akin. At sa unang pagkakataon ay noon pa lamang ako nakaramdam ng ganong katinding takot sa buong buhay ko. Nang bumungad sa akin ang kanyang nakakatakot na mukha na talaga namang napasigaw ako ng ubod lakas. Ang haba ng uso nito, dala na rin marahil ng mga matutulis ng ngiping nakausli. At para itong naligo sa mantika dahil sa nangingintab ang kanyang katawan. At kakaiba ang kanyang mga mata na masamang nakatitig at hindi man lang kumukurap. Pero mabilis itong lumabas sa bintana nang maramdaman niya nagpasukan na sa silid sila tatay at mga kapatid nito. Itinuro ko yung bintana at sinabing doon ito dumaan. Mabilis silang lumabas ng bahay at tinabuli yon. Pero nang makabalik sila tatay ay bigo muli sila na maabutan niyon. Kinabukasan ay nakita kong nag-uusap-usap silang lahat. Napagkasunduan nila na kanilang pupuntahan na yung aswang sa bahay nito. Pagkat nalaman ko na kanila naman pala iyong nakilala. Narinig kong nagsalita pa si tatay at sinabing mas makabubuti pang araw yung gagawin nilang iyon upang matapos na ang lahat at malaman na rin daw kung ano ang totoo bago pa mailibing si lola. At nakita kong inilabas ni lolo yung maliit na aklat na pagkaisan din nila na ibigay na iyon. Yaman din lamang na yun lang talaga ang pakay nito, na wala naman ni isa sa kanila ang may gusto na mga laga noon. At nagpaalam na sila. Pero nakiusap ako kay tatay na kung maaari ba akong sumama. Nung una ay hindi ito pumayag kahit si nanay
ay pinagsabihan ako. Pero naging mapilit ako at narinig ko si Lolo na sinabing pasamahin na ako at umalis na kami. Malayo-layo din ang nilakad namin papunta doon sa bahay ng aswang. Nang matanaw ko yung bahay ay nanindig na kaagad yung mga balahibo ko sa aking katawan. Napakakulimlim ng lugar na pinagtitirikan ng bahay ng aswang, na ibang-iba ang itsura kaysa sa kapaligirang nasa labas ng bakuran nito. At nakasaradong lahat ng mga bintana at pinto ng kanilang bahay. Nang nasa harapan na kami, tatawag pa lang si Lolo, ay bigla na nagbukas ang bintana at bumungad sa amin ang isang babae. Nagtaka ako nang tawagin niya si Lolo na tatay. Dahil nang tawagin niya ang kanyang asawa at sabing naroon kami nila Lolo, ang banggit niya dito ay tatay. Naisip ko na marahil ay paraan niya lamang iyon ng paggalang. Pero nung magbukas na ang pinto, pagkakita sa amin ng lalaki, ay agad nitong tinawag si tatay na kuya. Kapatid pala ito ng tatay ko. Pinapasok niya kami sa kanilang bahay at nag-usap sila. Sinabi nito na yung aklat lang ang kanyang pakay at wala nang iba. At mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Lola. Nang tanungin siya nila tatay, sinabi pa nito na kahit gano'n na siya, na isa na siyang ganap na aswang, ay hindi niya umano magagawa ang gayon sa sariling ina. Dagdag pa nito, sa kababaryo nga lang daw ay di nila magawang kantiin sa kanila pa kaya na sarili niyang kadugo. Sabi pa nito, marahil ay pinili na umano talaga ng kanilang ina na isuka na yung maliit na aklat pagkat gusto na nitong mamahinga. Inilabas ni Lolo yung aklat mula sa kanyang bulsa at iniabot iyon sa tiyuwing kong aswang. Nang pabalik na kami ay nalaman kong nahawa pala ang kapatid ni tatay sa asawa nito. At simula noon, dahil sa mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ay mas pinili na lang niyang iwasan na sila. Pero ang alam daw nila tatay ay hindi naman talaga kumakain ng tao ang ganong uri ng aswang na katulad nila. Nangyari po ito, ilang taon na rin ang nakakalipas. Pero tandang-tanda ko pa po ang lahat. Galing kami noon sa kasalan. At dahil sa napasarap, kung kaya inabutan na kami ng gabi. May inarkila naman kami noon na jeep. Yun nga lang, ay hindi naman ito makakaakyat hanggang doon sa may amin. Dahil sa hindi talaga makakadaan, bukod sa makitid, ay hindi pa maganda yung daanan na tanging pang tao lang. Kaya mula sa kanto ay naglakad kami kasama yung ilang mga kaanak namin. Marami kami noon, mga partidos ng lalaking ikinasal. Ang bahay namin at nung dalawa kong pinsan ang pinakamalayo. Kaya kami na lang tatlo noong huli ang natirang naglalakad. May dala kami noong flashlight. Habang nasa daan ay pinag-uusapan namin yung mga nangyari doon sa kasalan. Nang bigla na lang humuni yung aswang. Kaya natahimik kaming tatlo at kinabahan. Nagmadali kami sa aming paglakad
Nung mga sandaling iyon ay nararamdaman naming nasa paligid lang ito. Dahil patuloy namin naririnig yung kanyang paguni. Medyo nakahinga lang kami ng maluwag nang matanaw na namin yung bahay ng mga pinsang ko. Sa takot ko ay hindi na ako dumiretso pa nang uwi sa amin. Nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay doon na muna ako matulog. Nagpahinga muna kaming sandali. Pagkatapos ay inihanda na rin namin yung aming higaan. 2 ang kwarto sa kanila. Isang tipikal lang na bahay sa probinsya. Nasa kabilang kwarto ang kanilang mga magulang at parehong nagpapahinga na. Nang nakahiga na kami habang nagpapantok ay nagkwentuhan pa muna kaming magpipinsan. Pero may napansin ako. Kaya pinatahimik kong sandali silang 2. At tama nga ang aking narinig. Huni iyon ng aswang. At sinundan kami hanggang sa kanilang bahay. Kinabahan ako, pero hindi katulad noong nasa daan pa kami. Naisip ko kasing kahit naman paano ay ligtas kami sa loob ng kanilang bahay. Biglang tumayo yung pinsan ko at kanyang siniguradong nakasara yung bintana. At nang masiguro niyang nakasara yung mabuti, ay nagmamadali na rin itong nahiga sa tabi ko. Napapagitnaan kasi nila akong magkapatid noon. Sila ang kasundo ko sa lahat kong mga pinsan. Siguro dahil sa sila ang katubo ko. Kaya nga ang bansag nila sa aming lugar ay 3 Maria. At dahil nga sa paghuni na iyon ng aswang, kaya lalo kaming hindi na nakatulog. Doon kasi sa amin ay pinaniniwalaan talaga ang mga aswang. Dahil marami na ang nakaranas at nakakita sa mga ito. Ayon sa aming mga lolo at lola, nagsimula ang aswang doon sa amin nang mapabalitang may dumaong na isang barko na naglululan ng mga pamilyang aswang na hindi malinaw sa kanila kung saan galing ang mga ito. Basta bigla nilang sumulpot doon sa bayan namin. At simula nga noon ay marami na ang napabalitang mga kababalagan at mga pangyayaring may kinalaman ang mga aswang. Kahit mga nakahiga na kami noong mga oras na iyon, ay sinikap naming hindi talaga matulog. Ayaw pa rin kasi tumigil ng aswang na aming naririnig. Napakiramdam naming 3 ay tumitsyempo lamang ito. Yung tipong nag-aabang ng tamang pagkakataon para isagawa yung masama niyang balak sa amin. At makaraan ang ilang sandali ay naramdaman naming lumundo yung balayan ng kanilang bahay. Na masasabi mo talagang mayroong tumapo doon sa bubong. Sa mahinang tinig ay sinabi ko sa isa kong pinsan na si Ina na kanya nang hipan yung lampara para kung sakali man ay hindi niya kami kaagad makita. At umalis kaming 3 doon sa katre. Kinuha din namin yung isinapi namin doon at inilagay sa ilalim. Pumasok kami at doon nahiga. Narinig kasi namin yung mga pagkaluskos doon sa pawid nilang bubong. At sa unang pagkakataon, Sir Bibi, nakita ko yung mapupulang mata ng aswang na sumilip mula doon sa butas na kanyang ginawa
Nakita ko iyon sa siwang, sa pagitan ng sahig ng katre. Pulang-pula iyon na para talagang nagbabaga. Kaya totoo po yung mga narinig kong kwento dito sa inyo na sinasabi ng mga sender nyo, dahil naranasan ko mismo. Yung aswang na nakita ko ay ganon ang kanyang mga mata. Madali naming napansin iyon dahil sa tanging iyon lang yung nagliliwanag sa gitna ng dilim. At nalaman din namin na matindi talaga ang pagnanais nito na maisagawa yung kanyang balak sa amin. Napakiramdam ko talaga ay para bang takam na takam siya sa aming tatlong magpipinsan. Dahil makailang ulit pumatak yung kanyang laway sa sahig ng katre. Na natilamsikan pa ako sa may pisngi. Natatandaan kong sabi ng mga matatanda sa amin, kapag nalagyan ka nito sa tenga o di kaya'y sa bibig, ay kanila kang mahawaan ng pagkaswang. Kung kaya, itinikom kong talaga yung bibig ko noong mga oras na iyon. Sinabihan ko rin yung dalawa kong pinsan na sina Ina at Clara ng pabulong. Inabutan kami ng halos kalahating oras sa ganong posisyon na nung huli ay parang susuko na ako dahil sa nahihirapan akong minga sa sobrang sigip naming tatlo na nagsisiksikan doon. Di nagtagal ay parang may batong tumama doon sa bubong na nasundan pa ng isang pagputok at bigla nang nawala yung mga matang mapupula na nasa itaas na para bang nagmamadali yung umalis. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga boses at napansin namin may tumatawag doon sa labas. Ilang saglit lang ay narinig naming umubo na yung tatay ng mga pinsang ko. Palatandaan, nagising na ito. At narinig namin nagsalita ito at nagtanong kung sino raw yung mga taong nasa labas. Nanatili lang kaming nakikiramdam pa rin at hindi kumilos hanggang sa maramdaman naming pinapasok na ng chewing ko yung mga tao. Kung kaya, bumangon na rin kami at sinindihan ng isa kong pinsan yung lampara. Narinig naming nagkukwentuhan sila at isinusumbong ng isang lalaki na mayroon daw silang nakitang aswang na nasa itaas ng bubong. Kung kaya, kanila raw binato at pinaputukan ng baril nilang dibomba. Narinig naming tinawag kami ng tatay nila Ina. Kaya lumabas na kami. Nang magtanong sila sa amin tungkol doon, ay ikinuwento namin na totoo nga ang kanilang sinasabi. Dahil gising pa kami at nagtago sa silong ng katre. Sinabi pa namin na sa daan pa lang ay narinig na namin yung aswang. At tila matindi talaga yung pagnanais, kung kaya hanggang sa bahay ay sinundan kami. Nalaman namin na manunulo pala ang mga ito. Mga taga-kabilang baryo sila. Pinagkapi na muna sila ng chewing ko. Nakinig kaming tatlo sa mga kwentuhan nila habang nagkakape. Yung pinakamatanda sa tatlong lalaki ay maraming ibinahaging mga karanasan
tungkol sa aswang. At may ipinakita pa siya sa amin na isang bagay na ayon pa sa kanya ay pangontra niya raw iyon sa aswang. Habang patuloy na nagkukwento yung lalaki, ay bigla akong naalala ang tungkol sa mga laway noong aswang. Nagka-interes naman ang mga ito na makita iyon. Kaya humingi sila ng pahintulot sa tiyuhin ko kung pwede ba raw pumasok sila sa silid upang atingnan. Sama-sama kaming pumasok doon sa kwarto at napapulanas yung nanay nila Clara nang kanyang makita yung laway. Inilapit ng lalaki yung bagay na kanyang ipinakita sa amin. At sa maniwala kayo at sa hindi, ay bigla na lang kumulo yung laway ng aswang. Bumubula-bula iyon hanggang sa umusok at unti-unting naging aso na sumama sa hangin. Namangha kami sa aming nakita. Noon pa lang ako nakakita ng ganon. At sigurado akong ganon din yung buong mag-anak nila Ina at Clara. Matapos iyon, nagsalita yung lalaki at sinabing walang dudang aswang nga talaga yung nasa bubong na kanilang pinato at binaril. Bago sila tuluyang umalis, nagpaalala pa ito sa amin at sinabing maging maingat kami dahil sa babalik pa umano yung aswang na iyon, sapagkat napigilan ito sa masama niyang plano. At higit sa lahat ay kanila raw itong nasaktan at nasugatan, kung kaya siguradong gaganti umano ito. Nang mapatingin ako sa aking tiyuhin, ay agad kong nabakas yung pag-aalala sa kanya na napansin rin pala iyon ng lalaki. Kaya may kinuha pa ito sa kanyang bag at iniabot niya iyon sa tiyuhin ko. Kanyang sinabing makakatulong iyon para malaman kung mayroong aswang na nasa paligid. Lana iyon na nakalagay sa isang maliit na bote. Sabi ng lalaki, kukulo ang langis na nasa loob kapag mayroong aswang, na kahit konti na lang ang laman nito ay aapaw pa rin. Nang tuluyan na silang magpaalam, ay nagpasalamat kami sa kanila. Nung gabing iyon ay hindi na kami nakatulog pa nila Ina at Clara. Panay ang tingin namin doon sa lana na ibinigay ng lalaki. Buti naman at wala na kaming naramdamang kahit ano pa patungkol sa aswang hanggang sa mag-umaga. At nang mataas na ang sikat ng araw, ay nagpaalam na ako sa kanila at umuwi na ako sa amin. Pagdating ko sa amin, ay kinamusta ako nila nanay tungkol sa kasalan. Hindi na ito nagtatanong kapag hindi ako nakauwi, dahil alam nilang naroon ako kanila Clara. Sinabi ko maganda naman at masaya. Naging maayos naman kako yung kasal. Kaso, ang hindi naging maayos ay nung pag-uwi namin, dahil sa sinundan kami ng aswang. Kaya nag-alala si nanay nang marinig yung sinabi ko. Kahit ang tatay ko ay napatanong kung ano raw ba ang nangyari, kaya ikinuwento ko sa kanila. Matatanda na ang nanay at tatay ko at dalawa lang kami na kanilang anak, na dahil sa may katandaan na
Kaya wala na silang hilig na dumalo pa sa mga okasyon. Pagkat hirap na silang maglakad ng malayo. Umaasa lang kami noon sa padala ng ate ko na nasa Maynila nagtatrabaho. Ang kaya lang kasi namin gawin noon ay ang magtanim-tanim ng gulay at mag-alaga ng manok. Ako naman ay hindi pa tapos noon sa pag-aaral. Kinagabihan noong araw na iyon, habang nagpapahinga na kami, ay biglang lumakas yung pagkalabog ng aking dibdib na parang ayaw ko pang maniwala dahil narinig ko yung huni ng aswang. Tumayo ako mula sa pagkakahiga at pupunta sana ako sa silid ng mga magulang ko nang makasalubong ko si nanay at tinanong ako kung akin pa raw narinig yon. Narinig din pala kasi ng nanay ko yung paghuni ng aswang. Sabi pa niya sa akin, parang nasa tabing bahay lang namin iyon. Nagpasama sa akin si nanay at tinungo namin yung kusina. Kumuha kami ng asin at aming inilagay iyon sa palibot ng bahay. Nang papunta na kami sa aking silid para iyon naman ang lagyan ng asin, ay bigla naming narinig na nagkaingay yung mga alaga naming manok. Kaya naisip kong marahil ay nasa puno yung aswang. Dahil doon dumadapo yung mga manok namin kapag magtatakip silim na at kapag matutulog na ang mga ito. Nang bigla na lang nanindig yung balahibo ko, marinig namin si tatay na nasa labas at pinabubuksan sa amin yung pinto. Kinabahan kami na baka kung mapaano ito. Na napatanong pa nga si nanay kung ano raw ang ginagawa nito roon. Pagpunta namin sa may pinto ay bigla kaming nagpatinginan at pansamantala pang natigilan. Nang mapasulyap kami sa kanilang silid at makita naming pareho ni nanay na nakahiga pa rin naman si tatay sa kanilang higaan at mahimbing na natutulog. Kaya namangha talaga kami sa aming natuklasan. Nakakayang iyon ng aswang. Pero kasabay noon ay lubha din kaming natakot at nag-alala. Sinabi ni nanay na kahit anong mangyari ay wag na wag raw namin bubuksan ang pinto o bintana dahil parang iyon lang umano ang hinihintay na pagkakataon nung aswang. Buti na nga lang rin at naipagawa na ni ate yung aming bubong pagkat yari na ito sa yero. Kaya hindi ako masyado nag-alala na baka maulit yung aking naranasan doon sa bahay ng mga pinsang ko. Nakita ko pang kinuha niya yung walis at iniharang ito ni nanay ng pabalagbag sa may pintuan namin. Hanggang sa nakatulog na lang ako. Siguro dahil iyon sa sobrang antok ko na rin. Pagkat hindi ako nakatulog noong nagdaang gabi. Pero si nanay ay hindi daw talaga natulog noon. Nakiramdam siya buong magdamag. Nawala lang ang aswang ayon sa kanya nung mga alas 4 na ng madaling araw na naisip kong napakatyaga ng aswang. Pero natakot ako dahil indikasyon iyon na talagang masiti yung pagnanais nito na maisagawa yung masamang plano niya para sa amin. Nang mga alas 10 na ng umaga
ay dumating sa bahay namin sila Clara at Ina. Agad nilang ikinuwento sa akin na binalikan sila ng aswang at hindi lang umano isa, kundi dalawa pa. Na dahil sa sinabi nilang iyon ay lalo akong nag-alala. Aking sinabi rin sa kanila na mayroon ding aswang na nagparamdam sa amin noong nagdaang gabi. Nagkatinginan silang magkapatid nang marinig ang sinabi ko. Kaya naisip naming marahil ay nagtawag pa ito ng kanyang mga kaanak dahil sa nasaktan ito ng mga mangangaso. Dagdag na sabi pa ng magkapatid sa akin ay wala raw tigil yung pag-awas nung langis sa lalagyan nito. At kanila pang ipinakita iyon sa akin dahil sa dinala nilang magkapatid. Nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay makahingi ako ng kahit na kaunti. Dahil naalala ko yung sabi ng lalaki na kahit kaunti lang ay kukulo pa rin ito at aawas kapag mayroong aswang na nasa paligid. Kanila naman akong binigyan at inilagay ko rin iyon sa maliit na bote. Makailang ulit nangyari yung ganon sa amin, Sir Bibi. Halos ginabi-gabi nila kami. Hanggang sa isang araw, habang naroon sa aming bahay, sila Clara at Ina, ay may dumating na isang babae na hindi pa naman masyadong katandaan. Kasalukuyan kami noong nagmimerienda ng nilagang saging habang nagkukwentuhan. Sabado noon, tandang-tanda ko. Nang kausap ko na ito, ang sabi niya ay gusto raw niyang bumili ng kamuting kahoy. Naghahanap raw kasi siya dahil doon sa kanila ay mga walang tanim ang tao. Ipapakain niya umano iyon sa alaga nilang baboy. At kung mayroon rin umano kaming ipinibenta na baboy, ay kanya ring bibilin. Dahil sa nagbibenta rin sila ng karne nito. May ilang puno kaming tanim noon. Kaya tinanong ko siya kung ayos lang ba sa kanya kahit hindi ganoon karami. Pumayag naman ito at sinabing walang problema. Kaya pinatuloy ko siya at pinuntahan ko sila nanay para sila na ang makipag-usap doon sa babae. Pero sa totoo lang, noong mga oras na iyon ay iniisip ko kung saan ko nakita yung babae. Dahil sa pamilyar talaga siya sa akin. Pagbalik ko ay kasama ko na sila nanay. Nagtaka naman ako kung bakit biglang tumayo sina Ina at Clara at sinalubong ako. Kanilang iniwan yung babae. Sabi ng magkapatid ay aswang umano yung babae. Nang mag-usisa ako ay sinabi ni Clara na uminit yung bote ng lana at ng kanyang tingnan ay kumukulo na ang langis sa loob noon. At nang mapasulyap ako sa babae ay nahuli ko itong nakatingin sa amin ng masama. Nagduda na rin siguro ito tungkol sa kung ano ang aming pinag-uusapan. Pasimple kong dinampot yung walis at umikot kami sa bahay. Nakita naming kausap nila nanay yung babae. Mabilis kaming lumapit sa may pinto at ipinalakpak yung walis tingting doon. Napalingon sa amin yung babae na napatras kaming tatlo dahil sa may kung anong puwersa na kasama yung pagkakatitig niya sa amin na para ba iyong nakakapasok. Napakatalim ng pagkakatingin niya sa amin.
na naramdaman namin yung kanyang galit. Malakas na yung kutob naming magpipinsa noon na siya yung aswang na gumagambala sa amin. Napansin kaagad namin na parang hindi siya mapakali, na nakailang beses na itong nagpaalam pero hindi pa rin naman magawang umalis. Hindi siya makadaan doon sa nakabalagbag na walis tingting at nagsimula ng magtayuan ang buhok nito. Inilabas ng pinsan ko yung bote ng langis at kanyang binuksan ang takip noon na kanyang sisindihan yung umaawas. Nalaman kasi nung magkapatid sa isa nilang kamag-aral na pwedeng sindihan iyon at nagsimula na itong mangamot na hindi mo malaman kung saan ba talaga ang makati sa kanyang katawan. Pero pinigilan kami ni nanay at ipinahinto yung aming ginagawa. Sinabi nitong iyon nga raw ang kanilang pinag-uusapan. Ginamit lang pala ng babae na dahilan yung tungkol sa kamoting kahoy at baboy. Pero ang totoo, kung kaya pala ito naparoon ay para humingi ng tawad tungkol sa ginagawa ng kanyang mga anak. Na dahil sa sinabing iyon ni nanay ay natulala kaming magpipinsan. At doon ko na naalala kung saan ko ito nakita. Tama, doon sa kasal ng kaanak namin. Nakasama sila sa mga bisita na partidos ng babae. Humingi kami ng tawad sa kanya at ipinagtapat namin kung ano ang tunay na nangyari, na hindi kami ang nanakit sa kanyang anak, na yung mga aso naman ay napadaan lang at nagmalasakit sa amin nung gabing sundan kami ng kanyang anak. At nang maging malinaw na ang lahat at makapagpaliwanagan, ay umalis na yung babae na masaya. Kami man ay gumana ang aming pakiramdam pagkat wala na kaming anumang aalalahanin pa. Simula po noon ay hindi na naulit pa yung panggagambala sa amin. Nais ko lang pong ibahagi yung kwento ng lolo ko sa akin. Naganap ito nung kabataan pa niya. Sa probinsya po nila ay usong pagtatanim ng tubo. Mahirap ang gawain iyon, parang pagkukobra na makailang ulit mo hahawakan. Wala silang sariling lupa na sinasaka noon. Mga trabador lang sila. At madalas ay laging wala sa tamang oras ang pagpapasahod sa kanila. Kaya panay lang ang kanilang bali. Minsan, matapos na makabali, ay naisipan nila ng pinsan niya na dumayo ng inuman. Kanilang pinuntahan ang isa nilang kaibigan. Pero dumaan muna sila sa tindahan at bumili ng maiinom at sigarilyo. Padilim na noong mga pagkakataong iyon. Nang dumating na sila sa bahay ng kanilang kaibigan, ay nalaman nilang umalis din pala ito. Nakatulad nila, ay dumayo rin ng inuman. Kaya kanila na lamang niyaya yung tatay nito na si Mang Tirso. At dahil sa manginginom din, ay natuwa ito. Nakinatayan pa sila ng manok. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang inuman, ay biglang may malakas na kalabog silang narinig sa itaas na bahagi ng bahay.
na napalingon talaga pareho sila Mario at ng kanyang pinsan. Mabilis na kumilos ang tatay ng kanilang kaibigan at umakyat sa itaas na hindi man lang nito nagawang magpaalam sa kanila. Nagmamadali ito at parang nag-aalala. Matagal na hindi nakababa si Mang Tirso at ilang pagkalabog pa ang kanilang narinig. Pagkatapos noon ay isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kapaligiran. Makaraan ang ilang saglit ay napalingon silang bigla nang mapansin nila si Mang Tirso. Pawis na pawis ito at nawala ang saya sa kanyang mukha. Ganon din ang sigla sa kanyang katawan. Nagulat pa sila nang sabihin nito sa kanila na tsaka na lang daw nila ituloy yung kanilang ginagawang inuman at kailangan na raw nilang umalis. Kaya nagkatinginan silang magpinsan at nagtaka. Tumayo na sila at nagpaalam. Dinampot naman ng pinsan ni Mario ang natirang bote ng alak at sinabing sayang. Paglabas nila ay napakadilim na. Kaya kanila nang binuksan yung dala nilang flashlight at lumakad na. Sa daan ay nag-usap silang magpinsan at kanilang napagkwentuhan yung nangyari sa bahay ni Mang Tirso. Blanko ang kanilang mga isipan sa kung ano talaga ang totoong nangyari. Kung ano yung dahilan ng mga pagkalabog at kung bakit sila pinauwi agad nito. Hanggang sa napalingon silang pareho nang maramdaman nila kapwa na may sumusunod sa kanila. At agad silang napatakbo. Pagkat nung lumingon silang magpinsan ay kitang-kita nila ang anak ni Mang Tirso na si Miriam na namumutla ito at nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata at ang laki ng kanyang ipinayat. Nakatipa ang kanyang mga kamay na tila mangyayakap. Ngunit alam nila sa kanilang mga sarili na isang uri iyon ng pagyakap na may masamang intensyon. Pagkat napansin din nila ang walang patid na paglalaway nito. Sinundan sila nito sa kanilang ginawang pagtakbo na parang wala ito sa kanyang sarili, na sa palagay nila ay tila titigil lang kapag nakuha na nito ang gusto. Maya-maya ay nakarinig sila ng boses na sumisigaw. Kilala nila ang tinig na iyon, si Mang Tirso. Ngunit ayaw nilang huminto pagkat natatakot silang maabutan ni Miriam. Kaya nagsisigaw sila at tumingi ng saklolo sa tatay nito. Nang minsan lumingon si Mario ay nakita niyang nasa likuran na ni Miriam ang ama nito na humihingal din. At nang makita nilang pinipigilan na nito ay bumalik sila at tinulungan. Kahit sa kanya kasi ay hindi ito sumusunod at parang hindi siya nakikilala. Ang unang napansin ni Mario nang mahawakan niya ang dalaga ay ang lamig ng balat nito. Para siyang humawak sa yelo. At may isa pa siyang napansin. Napakalakas nito na kanyang ipinagtaka iyon. Dahil sa impis na ang pangangatawan nito na para itong nagkasakit, na ang laki talaga ng ibinagsak ng kanyang katawan. Pero nung huli ay nagawa din nila itong maigapos gamit ang dalang lubid ni Mang Tirso at sumama silang pabalik sa bahay. Iginapos nila ito sa higaan. Nakiusap si Mang Tirso sa kanila
na kung maaari ay kanilang puntahan yung manggagamot sa kanilang lugar. Ayaw sanang ipaalam ni Mang Tirso ang tungkol sa kalagayan ng kanyang anak sa kahit na sino. Dahil sa marami siyang inaalaala. Pero ngayong alam na rin daw nila Mario ang tungkol kay Miriam, ay nagpasya na itong ilapit na sa manggagamot. Pinagbigyan nilang magpinsan ang pakiusap ni Mang Tirso sa kanila. Kahit pa puno ng kaba ang kanilang dibdib dahil sa naranasan mula kay Miriam. Nagawa naman nilang maisama ang manggagamot sa bahay ni Mang Tirso. At naroon na rin ang kaibigan nila na kapatid ni Miriam nang sila ay dumating. Sinabi nito sa kanila na kaya pala hindi na gaanong nagsasama dahil sa problema nila tungkol sa kanyang kapatid. Nasabi pa niya ay siya ang may kasalanan kung bakit nagkaganon si Miriam. Isinama niya pala ito doon sa isang handaan nang siya ay maimbitahan ng kanyang nakilala sa tubuhan. Huli na niya nang malaman na lugar pala iyon na kung saan ay maraming aswang at nakurso na dahang hawaan ang kanyang kapatid. Sa kasamaang palad ay hindi na nagawang magamot pa ang kapatid ng kaibigan nila Mario na si Miriam at namatay ito dahil sa hindi kinaya ng kanyang katawan yung ginawang pangahawa sa kanya at maging yung proseso ng gamutan. Magandang gabi po sa iyo, Sir B.D. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mino. Sarili ko po itong karanasan at totoong nangyari. Nasa probinsya pa po ako nung mangyari ito. Kahit po kasi noong mga paslit pa lang kami, ay alam na namin ang tungkol sa mga aswang. Kung sa Maynila kasi ay ginagawang panakot sa mga bata para hindi na lumabas ng bahay, ay iba pagdating doon sa amin. Marami ng mga pangyayari sa amin na yung mga nagdadalang tao ay nakukunan. At marami na rin mga sanggol doon na bigla na lamang nagkakasakit at namamatay. At ang lahat ng ito ay pinaniniwalaang kagagawan ng aswang. Ayon na rin kasi sa kwento mismo nung mga nakaranas. Minsan, nang wala kaming pasok sa paaralan, ay napag-utusan kami ng aming nanay na hatdan ng pagkain si tatay doon sa bukid. Kasama ko noon ang kuya ko. Ang edad ko noon ay 9 na taon, habang ang kuya ko naman ay magdo-12 na noon. 11:00 pasado pa lang iyon at tirik na tirik ang araw. Sa unahan namin ay may nakita kaming tao. Malayo pa ito sa amin nung una namin siyang masulyapan. Pero nakapagtatakang sa isang iglap ay mabilis siyang nagpapalipat-lipat ng pwesto na hindi nga nagtagal ay halos nasa harapan na namin at makakasalubong na. Kilala namin yung matanda na iyon. Iyon ay si Aling Ingkay. At naririnig namin ang usap-usapan na iyon ay isang aswang. Kaya, nang malaman namin na siya pala iyon, ay tumakbo na kaming mabilis ni Kuya. Ang sumunod na naranasan ko ay nang manood naman kami na nakababata kong kapatid ng beta. Nakawilihan kasi namin ang panonood noon sa baybay. Lalo na at wala namang kaming telebisyon sa bahay noon, pagkat wala pa kaming kuryente. At dahil sa marami kaming magkakapatid, kung kaya naka-schedule ang aming panonood,
nagtatabi kami ng pera sa aming mga baon upang makapanood. Nang papauwi na kami ng kapatid ko, ay bigla na lang kaming nakarinig ng huni ng isang aswang. Na di nagtagal ay tunog naman ng isang tao na parabang humihingal, na nakapagdulot talaga iyon ng matinding takot sa amin ng aking kapatid. Kaya napatakbo na kaming dalawa ng todo, na nang mapalingon ako ay nakita ko na naman yung matanda, si Aling Ingkay, na lumabas mula doon sa gilid ng daan. Isang gabi, habang kumakain kami, ay biglang humuni yung aswang. Nagalit si Kuya at kanyang sinigawan iyon. Ang nakababata kong kapatid naman ay kumuha ng 2 bakal at kanyang ikiniskis iyon, na lumikha ng nakakangilong tunog. Narinig naman naming lalong nagalit yung aswang. Kami lang 3 noon ang nasa bahay. Yung iba naming mga kapatid at magulang ay nasa lamay. May kamag-anak kasi kami na nasa kabilang baryo noon na namatay. Habang abala silang dalawa, ay tinakbo ko naman ang mga bintana at pinto. Sinigurado kong nakasarang mabuti ang lahat ng iyon. Habang patuloy sila sa kanilang ginagawa, ay aking sinaway yung nakababatang kapatid, na kanya nang itigil yung ginagawa na pagkiskis sa mga bakal, dahil sa di ko na gusto yung pakiramdam noon. Pero sinabihan ito ni Kuya na ipagpatuloy lang, na bigla na lang naging mas agresibo ang aswang. Galit na ito at kinakalampag yung aming bubungan. Maya-maya ay nakarinig kami ng boses na tumatawag sa labas. At nang silipin iyon ni Kuya ay nakita niya si Aling Ingkay. At sinasabi nitong papasukin daw namin siya. Lalo kaming natakot na magkakapatid. Mabilis na tinakbo ni Kuya yung itak. Sinabihan niya ito na umalis na at iwan na kami. Ngunit mapilit ito at sinabing may aswang umano sa aming bubong. Ang pakiramdaman namin iyon ay totoo nga at nasa bubong pa rin iyon, na naisip namin hindi nga siya yon. Pero nagdalawang isip pa rin kami, dahil baka nilalansilang kami ng matanda. Pero nang sunod na silipin ito ni Kuya ay may hawak na itong pagakay na kanyang dinampot sa gilid ng aming bahay, at kanyang itinataboy yung aswang. Nakaramdam kami ng awa sa matanda. Kaya binuksan namin yung pinto at pinaghanda kami ni Kuya. Napag-usapan namin na magtutulong-tulong kami kung sakali man. Pagpasok niya ay agad niyang tinungo yung isang silid, pagkat naroon daw banda yung aswang, at kanya iyong tinusok ng hawak ng bagakay. Narinig namin na nasaktan yung aswang. Kanya iyong tinamaan, na naramdaman namin na bigla iyong tumalon mula sa aming bubong at dumapo sa isang puno, na lalo iyong napahiyaw. Nakakakilabot ang ginawa nitong pagsigaw. Nanindig ang mga balahibo ko talaga sa katawan nang aking marinig yon. At nakita kong nagmamadaling lumabas si Aling Ingkay. Sumunod naman kami at nakita namin ang aming lola na nasa itaas ng puno ng sintores, at halos hindi ito makagalaw. Na ingat siya, at nakita namin
na maraming tinik ang nakatusok sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Di kami makapaniwala na magkakapatid, na ang pinaghihinalaan pa naming ibang tao na aswang ay siya pa palang tutulong sa amin para iligtas kami mula sa kaanak namin na siya palang tunay na aswang. Nagmakaawa ito sa amin at kay Aling Ingkay na tulungang makaalis mula roon. Naawa naman kami, kaya aming pinagbigyan ang pakiusap nito. Pero simula noon ay hindi na kami lumapit pa sa nanay ng aming ina. Mas naging malapit pa nga nung huli yung loob namin kay Lola Ingkay, na may mga kakayahan pala talagang nalalaman, na mapagbiro pero hindi naman pala talaga siya isang aswang. Ipinagtapat naman sa amin ni nanay na hindi niya minana ang pagiging aswang ng kanyang ina, kaya wala kaming dapat nalalahanin. Ang una kong karanasan ay naganap nung kasalukuyan pa akong nag-aaral sa elementarya. Sa probinsya po kasi namin, Sir Bibi, ay malayo ang paaralan. Talagang nagtsatsaga kami noon na maglakad araw-araw. Lakad sa pagpasok, tapos ganun din sa pag-uwi. Kapag tag-init ay mas mainam pa para sa amin, dahil sanay naman kami sa init. Mas mahirap para sa amin kapag umuulan, dahil sa maputik ang daan at madulas. Naranasan ko nga noong pumasok ng paaralan na puno ng putik ang aking damit pagkat nadulas ako sa daan. Minsan nang pauwi na ako galing sa paaralan ay napagkatuan namin ng kaklase kong si Mina. Nagulatin at takutin yung isa pa naming kamag-aral na si Ruben. Kaya nagmadali kami at nagtago sa gilid ng daan. Medyo padilim na nung mga oras na iyon. At para mas lalo itong magulat at matakot, ay naisipan naming doon ito mismo tambangan sa may malaking puno ng balete na sinasabing mayroong nagpapakita. Makaraan ang ilang minuto naming paghihintay ay natanaw na namin siyang paparating. Kaya naghanda na kami ni Mina. Nang malapit na ito sa puno ng balete at tatapat na sa amin, ay bigla na lang naramdaman kong parang namanid ang buong katawan, na parang bang nagtayuan yung aking mga buhok. Kakaiba po talaga yung pakiramdam na iyon, na nang mapalingon ako sa aming likuran, ay tila kami ni Mina ang nagulat sa aming nakita at agad na napatalon sabay takbo, dahil kitang-kita namin ang isang tao na nasa aming likuran na walang ulo at nakadamit pari ito nung sinaunang panahon. Pag-uwi ko sa bahay, pagkakita ng nanay ko sa akin, ay agad ako nitong tinanong kung ano raw ba ang nangyari sa akin at kung bakit putlang-putla ako. Sinabi ko sa kanya na aming nakita yung sinasabing pare na pugot ang ulo doon sa may balete. Bago kami maghapunan nung gabing iyon, ay talaga namang inapoy na ako ng lagnat. Dahil na rin siguro sa matinding takot na aking naramdaman. Ang sunod ko namang naranasan
ay nung makakita ako ng isang pares ng paa na katulad sa kalabaw. Yung paaralan kasi namin ay yari lang sa bawid, na yung ibabang bahagi ay kawayan na ipinakong palang. Kaya kapag may naglalakad sa gilid noon, ay makikita mong talaga. Malapit na kami noong magtanghalian. Tinatapos na lang namin yung ipinapakopya sa pisara nang mapasulyap ako sa aking gilid. Nang makita ko yung pares ng paa, naluba ko iyong ipinagtaka, pagkat bakit dalawa lang ang inaasahan ko na makita. Kung iyon man ay hayop, di sinsanay 2 pares na mga paa. Kung kaya, kinilabutan ako. Tinawag ko pa nga noon ang pansin ni Mina at aking itinuro sa kanya yung nakita. Pero bigla na lang iyong nawala. Ngunit sigurado ako sa aking sarili na totoo ang nakita ko, na hindi iyon isang guni-guni lang. Kinahapunan, nung papauwi na kami, ay nararamdaman kong parang may sumusunod sa amin ni Mina. Pero ang hinala ko nung una ay baka isa lang sa mga kaklase namin na gustong manakot. Ganun kasi yung usong biruan sa amin noon. Pero habang tumatagal, ay iba na ang nararamdaman ko. Kinukutoban na ako ng hindi maganda. At muli kong naramdaman na parang nagtayuan yung aking mga buhok. Kinilabutan ako. Di nagtagal ay napatunayan ko na hindi nga isang guni-guni yung nakita ko doon sa aming paaralan. Dahil muli kong nakita sa may gilid namin yung pares ng paa na iyon na katulad sa kalabaw. At napasigaw na kami kapwa ni Mina nang makita naming hinawi nito yung makapal na halaman at bumuwad sa amin yung itsura ng nilalang. Mayroon itong katawan ng tulad sa tao, pero ulo ng kagaya sa kabayo. Namali pala ako nang isipin kong baka iyon ang kalabaw, dahil isa pala yung tikbalang, sabi ng mga magulang ko. Napatakbo kami ni Mina noon sa sobrang takot, pero hindi naman kami na sinundan pa ng tikbalang, dahil siguradong madali niya kaming maaabutan. Sabi ng tatay ko nang akin iyong ikwento sa kanya, ay hindi naman nananakit ang mga ito. Mga mapagbiro lang, buting araw, at hindi kami nito iniligaw. Ang huling karanasan po na aking ibabahagi ay nung minsan akong sumama doon sa aming taniman. Wala kaming pasok noon sa paaralan, kaya naisipan kong sumama sa aking mga magulang, habang yung iba ko namang kapatid ang siyang naiwan sa aming bahay. Nagbaon na kami noon ng aming pananghalian, dahil malayo sa bahay yung aming taniman. Nung padilim na nung araw na iyon, habang naghahanda na ang mga magulang ko upang umuwi, ay naroon naman ako sa labas nung aming kubong pahingahan, o yung tinatawag sa amin na payag. Nang makakita ako ng isang burador, yan po ang tawag sa amin ng saranggola. Sa tuwa ko, dahil bihira akong makakita noon, ay tinawag ko pa sila nanay at tatay na gusto kong ipakita yung saranggola
na nasa itaas ng payag namin. Si tatay lang ang lumabas noon dahil abala pa si nanay. Na nagulat pa ako nang pagtingala ni tatay ay sinabi niya sa akin pumasok na kaagad sa kubo na may pag-aalala sa boses niya. At nang makapasok na ako ay sinabi niyang hindi umano saranggola yung aking nakita, kundi isang wakwak. Iyan po yung tawag at uri ng aswang na mayroon sa amin. Nakita kong kinuha na kaagad ni tatay yung kanyang itak at hinugot iyon mula sa lalagyan nito. Ang problema ay walang pintuan yung payag na iyon, kaya nakaramdam ako ng matinding takot. Naisip ko kasi na baka pasukin kami ng aswang. At di nga nagtagal ay nakarinig kami na mayroong dumapo na parang isang malaking ibon doon sa may puno na malapit sa aming payag. Sumigaw kaagad ang tatay ko noon at sinabing hindi kami natatakot sa kanya. Binalaan din ito ni tatay at sinabihang subukan lang umano nito pumasok nang malaman niya at makita ang hinahanap. Kasabay ng pagsigaw na yun ni tatay ay naririnig namin patuloy lang itong humuhuni sa labas. Pero sa kabilang direksyon ang gagaling yung tunog na ang iniisip namin ay dapat dun sa puno kung saan yun dumapo. Pero sabi ni tatay ay mapanlin lang daw talaga ang mga ito. Maya-maya ay isang malakas na tunog ang aming narinig. Nalata mong mayroong tumalon. Kaya naisip naming nanaog na iyon at wala na doon sa may puno. At nakarinig kami ng isang malakas at nakakakilabot na pag-atungal ng katulad sa isang mabangis na hayop. Nabigla iyong nasundan ng mga ingay na may hahalin tulad sa dalawang malalaking hayop na nag-aaway. At nang silipin namin iyon, ay nakita kong muli yung pares ng mga paa. At nang iangat ko yung aking pagkakatitig doon, ay hindi nga ako nagkamali. Naroon yung tikbalang. At nasaksiyan namin kung paano sila magpambuno ng wakwak na nagsitalsikan at umangat sa hangin yung mga alikabok. Hindi kami makapaniwala ng mga magulang ko na makakasaksi kami ng ganong uri na tagpo. Hindi nagtagal yung sagupaan na iyon na napakabilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap ay naglaho yung aswang na parang bula at hindi kinaya yung lakas ng tikbalang. Simula po noon ay lagi ko nang nararamdaman yung tikbalang na umaali-aligid sa akin. Wala naman akong lakas ng loob na harapin dahil natatakot pa rin ako. Hinayaan ko lang siya. Total naman ay wala naman itong ginagawang masama sa akin. Minsan ay nararamdaman ko pa nga na nagpapapansin din ito, na gumagawa ng iba't ibang kaparaanan upang makapagparamdam. Natigil lang iyon nung magpa-Maynila na ako. Nung nasa Maynila ako, kapag may pagkakataon na aking nakakausap ang mga magulang, ay tinatanong ko sila kung nagpaparamdam pa ba yung tikbalang. Sabi nila sa akin ay hindi na. At nang bumalik ako sa amin para magbakasyon, ay 2 na ang aking anak at kasama ko noon ang aking asawa. Hindi ko na nga ito naramdaman pa.
Kaya napapaisip ako pagka minsan kung nasaan na kaya ito o kung buhay pa. Kahit paano po kasi ay nakakamiss din. At naaalala ko siya, lalong-lalo na yung ginawa niyang pagtatanggol sa amin nung gabing iyon nang puntiryahin kami ng wakwak.